how can we trust po the word of the Chinese government? Lalo na po, naibalita po namin kagabi na parang dumami na naman po yata yung mga Chinese Coast Guards po dyan sa WPS. Well, tama yun. No? So sa ating bahagi, meron tayong concern tungkol doon sa pagprotekta sa ating interes. No? Ayaw ng pamahalaan na pumasok sa isang kasunduan na maagrabyado o makokompormiso yung pambansang interes. No? So siguro doon papasok yung ating legal kumbaga yung ating legal expertise, paano nila mapayuhan yung ating pamahalaan na makapag-craft ng isang mekanismo o vehicle or framework na non-prejudicial para sa atin yung pagpasok dito sa kasunduang ito. Pwede siyang commercial arrangement, no, na non-prejudicial doon sa interes ng bansa. At sa bahagi naman ng China, yung concern naman ng kanilang mga mamumuhunan, no? So kung sakaling pumasok yung isang Chinese oil company dito sa venture na ito, yung political risk kasi nandoon, no? Kasi nabanggit na natin, meron tayong administrations before na positibo yung pananaw dito sa issue ng joint development, pero hindi siya nasundan, no? So yung concern about longevity of the deal, no, yung continuity. Kasi mahalaga 'yon para makahikayat ka ng mamumuhunan kasi nga yung timeline, no, to develop from discovery to actual production, it takes about 5 to 10 years, no, on average. At yung ating local na companies gaya ng PNOC, kumpara sa ating mga kapitbahay, no, gaya ng Petronas, Pertamina, yung Petro Vietnam o yung Sinopec ng China, they have stronger capacity on their own, no, to develop these fields. So sa atin, we rely a lot on the private sectors, pero in recent years nakita naman natin yung Shell and Chevron nag-exit na sa malampaya. Hirap din tayong makahikayat ng malalaking oil giants, no, na pumasok sa atin dito sa ating offshore oil and gas blocks dahil nga dito sa tensions dito sa West Philippine Sea at yung concern sa political risk. So i-handle natin yung political risk na maayos. Palagay ko itong pag-uusap sa pagitan natin at ng China, siguro mahalagang hakbang ito para kumbaga makapag-create ng environment na conducive for business to come in, no? So it can be a good signal, pero how do we try to address yung sovereignty or sovereign rights concern, no? So yung non-prejudicial clause can be one. Perhaps a special regime, no, is another. So yung mga options na yan siguro dapat nating tingnan. At syempre pinakamahalaga siguro lalo na sa atin kasi yung issue ng West Philippine Sea ay napakaigting, no, sa atin. So how do we try to sell this concept or this idea to the public na papasok tayo sa ganitong kasunduan kasi kailangan nating itap o i-harness yung ating oil and gas resources dito sa West Philippine Sea na hindi naman needlessly, no, na i-kompromiso natin ang ating sovereignty or sovereign rights. So yung legal at yung messaging, yung communicating to the public, palagay ko yung dalawang aspeto na yun napakahalaga. Okay, my there is Professor Pitlo. Napakaraming bansa. Why do we have to turn to China? We already have, kumbaga, like Ricky mentioned nga, may trust issues. Tapos hindi natin may de-deny, no, malaki na yung hidwaan. Even if China is still our biggest trading partner. But why can't we turn, let's say, to the US? Why can't we turn to Japan? Yung mga garantisado ng alam natin, mga allies po natin. Parang sleeping with the devil, sleeping with the enemy. Yung sa akin. Kayo po, di ba, madami, kasi I remember when I was working with DOE, no, ito nga, research ko ulit, yung Exxon, US company po siya, di ba, nag-explore po sila sa Sulu Sea. Pero unfortunately, yun na nga, it wasn't commercially viable. May nakita sila, pero hindi ganun kadami. So, inabandon na nila yun. Pero yung mga ganun, hindi ba natin mas hikayatin ang mga US oil companies or Japan, di ba? Or you mentioned nga a few years ago, it was with Vietnam. Yung siguradong mga allies na natin para yung trust issues. Walang backstabbing na magagalapan. Yun nga, sleeping with the enemy diba? Yung sa akin Professor, kayo po.
Well, yung ganung pananaw, no, kasi mahalaga yung trust and confidence, no, sa pagpasok sa malalaking transaction, no, lalo na may angle ng security at national interest, no. So in this case dito sa West Philippine Sea, yung concern natin sa incursions mula sa China, so that understandably also affects yung public perception, no, into entering a joint development with a Chinese company or entity, no. Pero sa bahagi naman natin, hindi naman siya for lack of trying, no, kasi yung ating Department of Energy, every year naman yan halos, no, meron tayong auction na gas blocks or offshore oil and gas blocks sa ating bansa. Oo. And alam naman natin na karamihan ng ating reserba ng hydrocarbons, yung ating oil and gas, makikita offshore ng Palawan, no? West Palawan, no? So nandyan sa area ng West Philippine Sea, no? So dahil nga dyan sa political risk, marami doon sa malalaking oil companies, no, na galing sa Estados Unidos, galing sa Europa, medyo hesitant na mamuhunan, no? Dahil nga yun, magpupunta sila binabantayan ng China. Opo. Oo. Tsaka yung China kasi, yung pressure ng China, it can cut both ways, no? One, yung it can make difficult yung exploration work. Kasi nga dahil siguro may assets na sila ngayon that they can put to bear, no, para i-demonstrate yung kanilang opposition doon sa unilateral activities kuno ng ating bansa, no, diyan sa ating exclusive economic zone at continental shelf. At pangalawa, etong mga company na ito, no, yung mga western companies na ito, gaya halimbawa ng Shell, ng ExxonMobil, malaki yung kanilang negosyo rin, no, sa China, no? Or meron silang mga partnerships or joint ventures with Chinese companies elsewhere, no? Maaring maapektuhan 'yon kung papasok sila dito sa atin, no, na mamuhunan sila dito sa ating continental shelf.